Ito yun, ito yung way na papalengke. Yan. Ito. Ito halos lahat ng mga taong pumupunta rito. Mga ano to, mga local tourist. Ito yung mga taong papunta sa Anawangin. Siyempre, bago ka makapunta ng Anawangin, kailangan dumaan ka muna ng local market para dito ka mamili. At ito yung pinakampalengke nila. Siyempre, kasama ko ang aking ina. Siyempre, it's Holy Week ngayon. So, siyempre, part of Holy Week, kailangan ipasyal naman natin si Mother. Yan. Dumaan nga muna kami rito sa Zambales sa public market. Yan ay para bumili ng aming pwedeng kainin. Doon pagdating sa may Anawangin. Sa may Anawangin. Kuya pang ihaw po. Ay, ano ba? Biya kayo dyan, no? Kasi poil namin. Okay po, poil. Biya poil. Sigurado ka bang ipo-foil talaga natin yan? Oo, siyempre foil. Ano ba, safe pa tayo dyan sa foil na yan? Panalo tayo. Panalo tayo dyan, panalo. Bawal. Ang lupit ng municipal ordinance nito, bawal magdoble ng plastic. Bawal magsama yung plastic. Bawal kami rin. So ganito yung pinakampalengke ng Zambales, ano? Ito yung pinakaunang first stop mo para ikaw ay mamalengke kung ikaw ay pupunta sa Anawangin Beach Resort. Then next is i-update ko kasi first time kong makarating dito sa Zambales. Ayan. Kami yung dun sa may sasakyan na yun. Kukuha na ako ng some information kasi for vlog purposes. Para saan yung sinisigil po na yun? Users fee po natin para sa mga basura, sir. Yung mga para din po environmental, yes, parang gano'n. So magkano yung pinakang environmental? 20 pesos po per head, sir. Per head. Libre po ang mga bata. Okay. So yun lang, inaalam ko lang kasi meron din naman po, kasi wala po kasi kami flyers ngayon na na-print. Meron po kaming municipal ordinance number 20. Okay. So meron pala talagang municipal ordinance. Matagal na po, sir. Matagal na po. First time nyo pong magpunta? Yes, it's first time kong makarating saan dito. Saan namin po kayo? Yes, ma'am. Sa susunod po, pag gusto nyo pa pong pumunta dito sa Nagsasapo, napakaganda din Sa po. Nagsasapo? Yes, Nagsasa? Yes, cove po siya naman. Nagsasa cove? Yes po. Okay, ang akala ko gaganda din po nagsasapo. ang gaganda din po ng mga resorts dun, sir. Nakikita niyo ba yung bundok na yan? Actually guys, along the way habang papunta kami rito, napansin ko lang na yung mga bundok dito is karamihan Kalbo. Karamihan ay Kalbo. ayan o. Mayroon. Pare, ang laki ng icebox. Dapat, nakalimutan ko na naman. Ang laki ng icebox mo, pare ah. Pang-ano lang talaga, Pang-ulam lang ah. pang-ulam lang. Alright, let's go. Guys, so nandito na nga ako ngayon sa sasakyan. And syempre kasama ko ang aking family, ang aking nanay, ang aking kapatid, ang aking pamangkin, at ang aking kumare at kumpare. At syempre ang mahiwagang driver na si paring Toti. And we are going to Anawangin! Alright? Alright. So as best advice daw, pag pupunta ka rito sa may Anawangin, kailangan meron ka ng contact. Contact na kung saan yung pag-iiwanan mo ng sasakyan. And siya na rin yata yung magbubuk sa'yo para sa bangka. Kasi si paring Toti galing na to dito. So kaya minarapat dapat kung isama si paring Toti tsaka si paring Choki. Yes. So yun na nga. So dapat first of all meron ka ng contact. Ayun, syempre at nagbayad tayo ng tinatawag na environmental fee. Yan. Papalapit na tayo kasi parang dito, yan, medyo dumarami na yung pila ng mga lokal Dito na parkingan turista. lang hanap buhay ng mga tao rito. Okay. So dito daw pala ang pinaka main business. Ang pinaka main business ng mga tao dito is more on parking. Yung mga residente dito. Yan. Dito wala. So yun, pinapakita lang natin yung ating environmental fee. And look, napakaraming rider oh. Oh. So yun. Pundakit. Si ano, Alright. si... So welcome to Barangay Pundakit
proper San Antonio, Zambales. Ngayon halos lahat ng kinabubuhay pala ng mga residente dito is more on parking with pay. Parang tulad nito. Yan, parking with pay. Tatawagin natin. Hindi, doon kasi ang Ayaw yung Yes, boss. Toto, sir. Sasakay nyo na lang para ipaparking kayo, sir. Bawal na yung daan doon. Ikot nyo dito. Hintayin na lang kayo dun, sir. Sige, Ano sir. ba iikot yan? Panay kaliwa. May mga sign nakasign dito na... Panay kaliwa, hintayin nyo. Okay, okay. Doon tayo Copy. parkingan natin. Matanong ko lang, sir. Halimbawa, dumating kami rito sa Zambales, magkano yung parking rate dito? 200, sir eh. Ha? 200 overnight. 200 ang overnight. Okay. Next is, paano kung halimbawa, day tour lang sila? May nagde-day tour ba rito? Oo, meron, sir. Isang daan. Isang daan naman pag day tour. Pag overnight, 200. Then, halimbawa, dumating kami dito, medyo malayo kami dun sa bangkaan. Nagsasa. Oo, ibig sabihin, may mga bitbit kaming gamit. So, So, problema sa dala ng bangka na yan, sir. hindi, paano namin ito bibitbitin doon? Mano-mano? Sir, hindi pwedeng kasama na yung bangkero magbitbit, sir. May bangkero ng kausap. Ito, sir. Okay. Bangkero ko yan, sir. Ganun, pag parking, may konektado na ng bangkero yan. Oo, sir. So, magkano naman, sir, sa inyo ang bangka papuntang Anawangin ba yan? Hindi, kung anawangin, sir, baka hindi na kayo makapagod dahil overload na. Overload na po kasi doon. So, saan kami possible na, Kung hindi talisayin, sir, kung gusto nyo yung talisayin, nagsasa. nagsasa? Oo, nagsasa. Maganda ba sa nagsasa? Malinaw ba? Oo, malinaw. Okay. Mababaw rin po doon. Pero may mga cottage. Marami, ma'am. Normally, nasa magkano po yung rate nyo as bangkero? Pag sa nagsasa sir, 4-5 eh. Minimum, sir, back and forth. Back and forth na po yun. Malayo ka. 4-5? Oo. So, ibig sabihin ngayon, sir, sa Anawangin is 2.5 lang ang minimum. fully book Fully book na. yan, fully book, Okay. Ano yung mga katabi ng Anawangin? Talisayin nga, sir. Mas Talisayin, malayo then nagsasa. nagsasa. Bago mas malayo na naman, sir, silangin. Pero yung quality ng beach niya maganda rin. Magaganda, sir, lahat naman. Lahat naman, ano? Lahat naman. Sa overnight, hintayin kayo kung dito. Kukunin na lang kayo mamayang hapon. Kung overnight, magsabi lang kayo kasi walang kontakan doon eh. Walang signal. Okay. Ano na lang, sasabihin na lang natin sa kanila. Tansyahan na lang. Oo, tansyahan. Magsasabi na lang kasi babalik sila rito Okay. para may kukunin din sila kasing iba na gisar. So again, yung price dun sa Sangkaka ba yun? Nagsasa, sorry. Sa nagsasa. Yung rate ng cottage doon is magkano nga uli? May 1,000, sir, open lang. Okay. Open na Pero gano'n. pwede mag-overnight doon. Oh, pwede. Then magkano pa yung ibang presyo, sir? May 7,000 pero iba-iba kasing kategorya yan, sir eh. Kaya hindi I alam see. kayo From na lang. 1,000 magkano? Oo. 1,000. From 1,000 to 7,000. Mga ganun, sir. Depende. Depende So kung doon kukunin. pa lang pwede ko na rin malaman. Oo. Okay. Kaya kayo na lang magtanong, sir. So again, as Pwede kayo bangka, lilipat. Oo. may presyo na kayo. Oo, ganun, sir. Ito ang dapat wag mawala. Ito dapat ang wag mawala, ha? Oo, mahal doon ang bilhin. Meron mga ganyan, may luto na rin pagkain doon. Sa Pero yung other source of income nila rito is kung hindi mo kayang bitbitin yung gamit mo, mag-tricycle ka. So ito yung ibang mga local tourists, no? So ayun nga, pinaka main business dito is more on parking space. So yun, kung saan ka napaparking at kung gaano kalayo, yun din yung lalakarin mo mula sa parkingan hanggang doon sa way ng papuntang bangka. So yun, ito yung pinanggalingan natin kanina. And what I know is, and yun na nga, tulad ng sinabi ng ating bangkero, hindi na raw available si Anawangin. By the way, kapag dala kayo sa sasakyan, medyo mahirap mag-parking dito. Talagang kailangan mong umikot. Ito kasi is para sa sasakyan, and ito na yung para sa bangka. Ayan. So naghihintay na lahat ng mga bangkero dyan. And what I know is aabutin daw kami ng 1 hour travel. Ano naman mga cottages na to? Ano naman yan? Pwede ka na rin dyan Renta lang po. magrenta. Magkano naman ang mga rentahan sa kubo na yan? Conforme po sir, kung overnight o day tour. Let's say kung day tour, magkano kaya? Kalakaran? 1,000? O maaari po ganun. No? Pag overnight, 2,000, ganun. Oh, Double the pay. Oo. Ito na yung pinakang dagat mo. Alright. Yung bangkero namin. So best advice talaga, may kontak ka na dito bago ka palang pumunta. Kasi kung wala kang
contact, medyo mahirap. Tulad niya, nagkakawalaan kami. Pero yun, pangunahing ang business dito is bangka, parking, and syempre yung beach. Yun lang, nawawala yung aming contact. Actually, dito pa lang, from the start up pa lang, pwede ka na rito mag-swimming. May mga ready cottages na. Dito pa lang, marami na nagsiswimming eh. Wah. Ano daw ang nagsasa? Yun, ang anawangin yung sarado yung kabila. Sarado yung anawangin. Okay. Kabila lang po. Minsan lang. Okay. Isa lang. Okay, sorry naman. Okay. Asaan na tayo sa sarado? Nasaan na yung bangkero, kuya? Ito na, yun. Si Lon. Yan si Jollibee! Yan ba yan si Jollibee? Jollibee si Jollibee. Si Jollibee! Grabe turismo, no? Oh. Pero syempre, ito naman yung service namin, ano? Yan, si Jollibee! Ayan. Feeling ko, sa lahat ng bangka dito, kami yung pinaka well known kasi si Jollibee. Si Jollibee yung aming pinakang we can say service. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking, and welcome to Jollibee Coastline Marina here at Zambales. Taray dito. Tayo po ay maglalayag na may 1 oras at mahigit. Ay, si bangkero na lang kakausapin namin. Kausapin nyo na lang, sir. Siyempre, makikita Okay. nyo naman yung... Sige, sir. Oh. So, yun, as expected, nagsasa kami, 1 hour ang biyahe. Oh. Alright, sige. Ang Talisayan, 45 minutes. So, Talisayan, 45 minutes. Si nagsasa is 1 hour. 1 hour. Si Awangin, Ang Nawangin, mga 35. 35 minutes. So, pinakadulo si nagsasa. Mas may dulo pa, sir, silangin. Silangin. Okay. So, ladies and gentlemen, this is your captain speaking, and welcome aboard to Jollibee Coastline Marina here at Zambales. So, tayo po ay maglalayag sa oras na 1.5 oras mula dito sa pangpang na to. And welcome aboard. Mapapansin mo rito sa may Anawangin beach na to, maya't maya may makakasalubong kang mga bangka, ano? Isang patunay na ito ay maraming turistang dumarayo rito. And especially sa panahon ngayon na Holy Week vacation, so talagang dagsa yung taong dumarating dito sa may Anawangin beach. Talagang maaliw ka habang bumabiyahe ka dito sa Anawangin Beach na to. Kasi yung mga scenery niya, ang gaganda ng landscape ng bundok niya, oh. Buta, 120 takbo nito. Mas mabilis to sa atin, oh. Meron din doon, oh, yung mga papunta, oh, ang dami nila, oh. Buta, mabilis talaga to. Malupit to, drag racer to. Ayun, so this is Anawangin Beach. So doon, papunta doon, nandoon yung mga kung saan nag-i-stay yung mga tao. Yung mga local tourists natin, doon sila nag-i-stay. But again, this is Anawangin Beach. And syempre, hindi ito yung destination natin.
Medyo papunta pa tayo doon. Nakita yung ilan. At sobrang linaw dito. Oh. Ang ganda naman kasi talaga, oh. Surrounded with pine trees yung pinakang island niya. And yung landscape ng bundok niya, ang ganda, oh. Ito rin, oh. Okay, so ito pala si Talisayin Beach. No? Tapos ano nga yun siya, nagsasa? So ito si Talisayin, and yung sinagsasa is nandun pa sa area na yon. So dahil medyo nakiusap tayo sa bangkero na kung pwede nating masilip si Talisayin Beach, so wag na natin din na sayangin yung chance. Silipin din natin si Talisayin Beach. Anyway guys, just to give you information, di ba nanggaling na tayo kanina sa Anawangin Beach? So pag nasa Anawangin ka, the more na mas malapit, the more na mas mura, the more na mas lumalayo ka, the more na nagmamahal. So dito sa Talisayin, what I remember is nasa 3,500 yata rito yung rate ng pangka. Wherein kung doon ka naman sa nagsasa, doon sa kabilang dulo nito, nasa 4-5 yata yung rate na natatandaan kong sinabi sa akin. So tingnan natin kung maganda rito sa Talisayin, medyo mas makakamura tayo. So again, this is Talisayin Beach. So we decide na doon na lang kami sa nagsasa, although hindi pa namin alam kung anong itsura ni nagsasa, but we want to see also kung ano ang view ni Talisayin Beach. And I can say maganda.